bago mawala si Jonas, gumagawa na po ako ng pelikula. Shoot na ako. So, isa yun sa lamang ng aming pamilya dahil una pa lang, nung 2 days after Jonas was abducted, nagsushoot na ako. May camera ako, tapos may mga kaibigan akong mga filmmakers din. So, sinasama ko parati para may katulong ako mag-shoot. So, 2007 pa lang, nagsushoot na kami. Ang purpose talaga noon ay for documentation purposes. So, sa mga nasa human rights work, importante yan. Kailangan niya i-document as evidence. Magagamit niyo sa court later on or kung ano man. Pero ang mahalaga doon, ma-document niyo kung ano nangyayari. Along the way, habang nag-document ako, syempre dahil ako nga ay filmmaker, alam ko nakagagawa ako ng pelikula later on. I was really hoping for a happy ending sa documentary. Unfortunately, umabot na siya ng ilang taon, 17 years, 18 years na ngayon, magna 19 years na this year. Walang happy ending. So, ano yung naging trigger sa akin, bakit kailangan ko na siya gawin? Merong isang mas batang aktivista sa akin. Kausap ko siya, kwentuhan, pero hindi niya alam yung case ni Jonas. Heartbroken ako ng time na yun kasi hindi niya alam yung case ni Jonas, pero hindi ako heartbroken dahil hindi niya alam. Heartbroken ako kasi responsibility yun ng family, inapakilala kung sino si Jonas at kung ano yung mga kaso ng desaparecido. Simula naman parang alam ko, kailangan ko na tagawin kasi hindi na alam ng mga mas bata sa akin na aktivista na ang story nito. So, ayun na, kailangan ko na talaga siya gawin. Tapos, I'm fortunate enough na nakapasok ako sa Cinemalaya. Ang laking platform niya para sa amin. Yung sa usapin ng budget, parang parating problema din sa Pilipinas ng creatives. No? So, kaya rin ako nag-docu-filmmaking kasi wala akong babayarang ibang tao. Ako ay may hawak ng camera, ako magsusulat, ako mag-edit, ako lahat. So, in short, kung may utang ako, utang ko sa sarili ko yun, parang ganun. Kaya ako nag-docu. Isang problem yun na walang support ang mga filmmakers at mga artists at creatives sa Pilipinas. Pangalawang problema, ngayon gusto ko nga magkwento ng mga makabuluhang kwento. Maraming attempts na ihinto ang mga ganitong klaseng pelikula sa aming karanasan. Unang attempt na silence ang aming pelikula. Merong si National Security Advisor, tago natin siya sa pangalan, General Anyo. Dahil siya ay National Security Advisor, nagkaroon ng statement yung kanilang opisina, yung National Security Council. Sabi ng spokesperson ng National Security Council na ang pelikulang to ay it's an old rehash that points to the old case that points in a rehash of a case that points to the military in abducting Jonas. Isa-isahin ko lang yun. Napamahalaga yung sinasabi ng National Security Council na old and rehash siya na story. Tandaan natin, sa kaso ng enforced disappearance, lahat ng kaso, hanggat hindi sinasurface ang nawawala, the case is still present, ongoing. The crime is still being committed. Dahil hindi mo alam kung ano nangyari sa kanya at hindi pa rin siya resolved. Which means, the crime is still being committed. Nasa batas yun. Merong anti-enforced disappearance law at nasa batas yun. Sa statement ng National Security Council na old and rehash, mali na kaagad yun kasi it's not old. The case is still ongoing and my brother is still missing. And the responsibility of the state is to solve these cases or such cases. Ayun yung unang sinabi ng National Security Council, attempt to silence the film. Mga screenings namin, may mga pumupuntang state forces, may mga intelligence, meron ba tayo dyan, intelligence agents. Pero ano talaga, pumupunta sila doon at pinaparamdam nila na nandun sila. Nag-iikot kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas at nakikita namin sila at nandun sila. Tingnan namin harassment yun. Pangatlo, yung MTRCB na binigyan kami ng X rating. Marami akong kwento dyan. Meron silang sinabi kung reason why they gave us an X rating. Isa-isahin natin ito. Anyway, yung parang yung generic term na ginamit nila, the film
tends to undermine the faith and confidence of the people to the government. Which means, sabi nila, kasalanan ng pelikula namin kung ba't walang tiwala ang mamamayang Pilipinas sa gobyerno. Kayo ba, tingin nyo, deserve ng pelikula to ang X-rating? Documentary to, hindi to fiction. So nung binigyan na kami ng X-rating, ang ginagawa dyan, pinapatawag yung production, kami, yung filmmaker or yung producer, para i-explain nila yung X-rating nila. So unfortunately, meron akong lakad doon, ang pumunta rin yung producer, nandiyan dyan siya, siya yung kumausap sa, nag-review ng, ng pelikula. Unang sinabi nila, what if balikan ang MTRCB ni General Anyo? Ayun na sinabi nila una. Pangalawa, sinabi nila, masyado yung subversive. So tinanong namin, ano ba yung subversive dyan? Sabi nila, marami. Pangatlo, naalala niyo yung animation na torture scene? Sabi ng MTRCB, it's too graphic. Pang-apat, sabi nila, naalala niyo yung nagsalita, 99.9% na kapag hindi ma-survey siya within 1 month, cadaver yan. Sabi ng MTRCB, dapat meron kayong disclaimer na perspective lamang yan ng isang sundalo and not the whole institution. Tandaan natin, ang MTRCB, ang trabaho nila ay mag-review at hindi sila abogado ng militar. Panglima, sabi nila, dapat you have given General Anyo a chance to speak up and to be Pang-anim, sabi nila, parang leftist. Pelikula na, parang leftist. So tinanong namin, ano po ibig sabihin ninyong parang leftist? Kasi sabi ninyo sa huli, ipaglaban. So tinanong ni Mona, ano pong masama sa ipaglaban? Sabi nila, wala namang masama ron. Pero sa aming mandato, bawal yan. So, sabi nila, kung gawin ninyo itong mga to, lagyan ng, ano tawag dyan? Alisin yung animation, maglagay kayo ng disclaimer, yung mga ganyang bagay, we might reconsider removing the X-rating. You know what we did? Not a single second was changed because we believe we are right and they are wrong. You know what we did? We went to the streets and protested. You know what we did? We talked to our friends, filmmaker friends, film industry friends, to support us. After, we have to pay, we appealed another time, second appeal, we have to pay another 20,000. Yung unang binayad namin ng 20,000, wala na yan. Pag binigyan ka ng X-rating. So we appealed another, for a second appeal. Nagrally kami sa labas and fortunately, dahil maingay kami at naninindigan kami at kasama pa namin yung mas maraming taong nakikiisa sa aming panawagan, inalis yung X-rating, kaya pwede namin ipalabas dito. Kwento. Bago umupo si Noynoy as president, we talked to him. My mom and I was there and we asked for his help kasi kakilala nga siya ng pamilya. I mean, magulang niya kakilala ng tatay ko. So, sabi niya, hindi lang malaman ko anong I will help you surface your son, sabi niya sa nanay ko. So we were really hoping na gano'n. Tingin ko ay yung context kung bakit kinausap niya si Laila de Lima para tulungan yung kaso. Then eventually they realized ang kalaban dito ay institution, the military institution. And usually hindi ka babangga sa military institution because they have so much power and they decide what they want. Ngayon yung isang punto. Yung isang punto, maraming mga nagaganap, marami kami kaibigan sa iba't ibang branches ng government. Alam din namin kung ano yung mga pagtingin nila. Kaya rin nagkaroon ng writ of amparo is because of what happened to my brother and other disappeared. So, meron attempts talaga ang judiciary na merong na hindi na mangyari ang mga ganitong bagay.
Pero lahat ng bagay na ito ay magiging papel lamang siya. Nagkaroon ng batas on enforced disappearance. Nagkaroon siya ng batas at yet marami pa rin nangyayari hanggang ngayon. Babalik ulit pa rin sa sino ba ang may kapangyarihan ngayon? Di ba? Ngayon, ang next na tanong mo, kung itong mga institusyon na to ay wala tayong maaasahan, katulad yung nangyari kay Raymond Manalo dun sa pelikula na siya mismo ay siya yung siya yung inabduct and yet inakwit yung tinuturo niya kung sino nandun ko. Kanina tayo pupunta? Wala tayong ibang pupuntahan kundi ating sarili. Tayo lang ang maaari makapagbago ng isang lipunan. Hindi, ang pelikula can only do so much. Ang totoong magbabago ng lipunan ay kayo. Ang totoong magbabago ng lipunan ay yung mga manggagawa, magsasaka, at yung mga marginalized sector na maninindigan at magsasabi sila na, tama na, we really have to stand up. Kasi kung hindi tayo magsalita ngayon, ang apo ninyo, sigurado ako, mangyayari at mangyayari ang mga ganitong klaseng kaso. Ang sinabit ko sa Sinimalaya, 04/28/2007. Natanggap nga ako. So nilabas ng Sinimalaya, may picture ko, tapos may date. Parang bala, hindi yata it's not So, later on, siyempre nag-usap kami, ano ba talagang, ano ba yung storya, ano ba yung, hindi ako magaling sa title, promise. Anyway, ang ibig sabihin ng alipato sa mga hindi nakakaalam, ito yung flying embers. So, kapag, di ba may nasusunog, yung lumilipad na baga, ayun yun, yung lumilipad na baga. So, flying embers siya sa Ingles. Sa unang parte ng pelikula, sinabi ko na hindi ko akalain na ang alipato, na ang pagdukot sa kapatid ko ay parang alipato. So, yung alipato, maaari siyang mag-disappear na mabilis, pero it can also be a spark. You decide kung anong alipato sa pelikula to. Ang muog, ang ibig sabihin niyan ay fortress. Ang fortress usually, meron kang pinoprotektahan sa loob. Or, maaari rin kayong bumuo ng sarili ninyong fortress. So, maaari siyang tingnan ng fortress ng militar na may nais silang pagkapan, pero maaari mo rin siyang tingnan na fortress ng families, ng mga victims. Magtatayo kayo ng sarili ninyong buo. So, tingin niyo, kayo na lang mag-decide kung ano ang ibig sabihin sa buong pelikula.